Magandang gabi mga ka-DJO Horror Stories. Ako si DJO at narito na naman tayo sa isang nakakakilabot na kwento ng kababalaghan. Handa na ba kayong matakot? Isang babala mula sa kagubatan ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ang kwentong ito ay pinamagatang Sa Landas ng Tikbalang. Hello po sa ating mga tagapakinig ng DJO Horror Stories. Isa na namang kwento ng katatakutan, minsan katatawanan, kilig at aral. Pero wag po nating kalimutan na ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at ginawa upang magbigay aliw sa mga nakikinig. Tatlong magkakaibigang babae, sina Mira, Ella at Jessa, ay bumisita sa isang lumang baryo sa Nueva Ecija para sa isang weekend getaway. Kasama nila si Paulo, ang boyfriend ni Mira na mahilig mag-vlog at gumawa ng prank videos. Guys, tara! May shortcut daw papunta sa talon sa likod ng bundok. Sabi ni Manang, dadaan lang tayo sa landas ng kabayo. Landas ng kabayo? That sounds sketchy. Di ba may mga kwento ng tikbalang dito? Sabi ng lola ko, wag daw pumunta doon kapag 3:00 ng hapon. Yun daw ang oras ng paglalakad ng mga nilalang sa pagitan ng mundo natin at nila. Habang papalalim ang paglalakad nila sa kakahuyan, unti-unti nang lumalalim ang katahimikan. Nawawala na ang signal at tila may nagmamasid. Sandali lang. May nakita ba kayong anino sa kanan? Nakakapagod maglakad. Wala naman. Pero narinig ko yun, parang kabayo. Kinilabutan ako dun ah. Pero teka, paano naging kabayo kung may sapatos ang tunog? Oh my God, Paulo! Bakit ka nakayuko? Hindi ka ba nagsuklay ng buhok pa, Cruz? Sabi ng matatanda, kapag nakakita ka ng tikbalang at ayaw mo nitong paglaruan ang isip mo, magsuklay ka ng buhok pa, Cruz. Pero huli na ang lahat. Hindi ko alam kung saan ako. Ang dilim! Ang ingay! Boses niyo ba to, Mira? Umalis na tayo! Jessa! Ella! Hawakan niyo kamay ko, tara! Nang tumakbo sila paalis, paulit-ulit nilang naririnig ang kabayo. Pero kahit anong takbo nila, laging sila'y nasa parehong lugar. Ang puno ng balete na may nakabigting lubid. Ano ba to? Pabalik-balik tayo. Para tayong paikot-ikot lang. Nakakatakot na to. Para tayong kinukulong. At noon lang nila naalala ang bilin ni Lola Jessa. Kapag ikaw ay naligaw sa ilalim ng ilusyong nilikha ng tikbalang, baliktarin mo ang suot mo. Sige, hubarin yung t-shirt nyo. Baligtarin nyo. Bilis! Pagkabigla, nasa harap na nila ang baryo. Ang oras, 4:00 ng hapon. Parang wala lang nangyari. Wala akong naaalala. Pero parang may humawak sa kaluluwa ko. Hindi lahat ng kwento ay kathang-isip lang. Minsan, ang mga babala ay hindi para takutin tayo, kundi para protektahan tayo. Kaya sa susunod na may magsabi ng huwag kang dadaan doon, makinig ka. Dahil baka hindi ka na makabalik. Ito si DJO at ito
ang DJO Horror Stories. Bago po magtapos ang ating podcast, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang moral lesson ng ating kwento. Ang pagtawa sa babala ay parang pagtawa sa sariling kapahamakan. Huwag maliitin ang paniniwala ng matatanda. Baka ito na lang ang tanging proteksyon mo. At dyan nagtatapos ang isa na namang kwento sa DJO Horror Stories. Sana'y napaisip ka, kinilabutan, o kahit papaano naaliw. Huwag kalimutang i-follow si DJO para sa mas marami pang kwento ng kababalaghan, katatawanan, kilig at aral. Hanggang sa muli mga ka-DJO! Tandaan, sa bawat kwento may nakatagong multo. Kita-kits sa susunod na episode.